Magandang araw mga kaibigan. Pasensya na kayo, medyo maingay ang location ko, nasa airport ako ngayon. Konting reaction lang dito sa dumaan sa wall ko. Isang survey ni Hajime Lakota. Sabi niya, survey lang, labanan, BBM versus daga. Dati-dati ipis, ngayon naman daga. So, tingnan natin yung mga mas mahal nila, mas gusto kay BBM, heart. Yun namang mas gusto kay daga is laugh, tawa emoji. Ito po ang resulta. 13,700 ang nag-react, 13,000 ang pumili kay daga. Ang nag-love is only 57. May naligaw na 57 na mga loyalist. Wala nang magawa eh. Kung kani-kanino na lang nila inilaban. Nung una ipis ang labanan eh. Ngayon, tinalo lahat ni ipis except kay BP Sara. Ito na mga yun, si daga. Basa tayo sa mga comments. May 57 pang bangag na naliligaw, sabi dito. Daga may pakinabang pa sa ecosystem. Mas naniniwala pa ako sa daga sa totoo lang. Sa taong grasa naman, boss. Sa daga na rin ako kasi may takot yan sa tao. So, ano na bang nangyari sa ating presidente, no? Meron akong nabasa ang post kanina na nagbisita sila, nag-aerial survey sila. PBBM at saka si Vince Dizon. Nakasakay ng eroplano. Nakikita nila yung mga submerged na mga kabahayan sa Bulacan. Sir, sabi ni Vince Dizon, that is sa Bulacan yan. Bulacan yan. Tinuturo ba? Sagot naman ni BBM, puwer. Sagot ni Dizon, underwater. Lubog sa baha. Grabe talaga. Lalo na sa Hagunoy, Bulacan. I think 26 barangays. Grabe, kawawa ang mga taga-Hagunoy, Bulacan. Of course, other towns, lubog din. Kaya ang pinakakawawa is Hagunoy, Bulacan. Dahil konting ulan lang, magbabaha na sa kanila. Dahil ang Hagunoy, Bulacan pala is low-lying area na coastal municipality. Mag-iisang buwan na ang baha. Lubog talaga. Kaya ang mga residente doon, naggawa na lang ng mga tulay na kawayan. Kaya sa inis o galit ng mga residente ng Hagunoy, naglagay na lang ng tarpaulin, open letter to PBBM and Vince Dizon. Bumaba naman kayo dito sa Hagunoy. Bisitahin nyo. Ayun, bumisita nga, kaya lang, naka-aeroplano naman. Ano ba yan? Yun sanang magbangka sila ba? Well, si Dizon parang nagbangka. Dizon at saka si Abalos. Yun, nag-motorboat, binisita. Kailangan ang Pangulo, parang takot atang baka hindi siya marunong lumangoy. Yun. Mabuti pa si Lito Lapid. Bakit? Si Lito Lapid bumisita sa mga nabaha, naglakad hanggang lampas tuhod. Nakita ko picture. Lampas tuhod, naglalakad siya, binisita ang mga ang Pangulo. Wala, aeroplano lang. So, wala na tayong anong tawag dito? Napapak-check sila, nakakarma sila ng kalikasan.
Kasi pinagmayabang, flood control. O anong nangyari? Di, sunod-sunod ang mga bagyo. Sunod. Kahit nga hindi bagyo, nagbabaha dahil, yan, rason na naman ng Pangulo, climate change. Hindi. Ang climate change ay buong mundo, apektado tayo. Bakit yung mga ibang bansa? Nagkakaroon naman ng mga climate change nila. Kailang wala silang problema kagaya sa atin na grabe ang perhisyo sa pagbaha. Ang dahilan kung bakit napiperhisyo tayo ng pagbaha is dahil sa korupsyon. Nung panahon ni Tati Digong, yung mga unang presidente, nagbabaha naman. Kaya lang hindi masyado nagre-reklamo ang tao. Kasi naman, wala namang napapabalita talamak na korupsyon sa flood control. Ito kasi, sinimulan ng Pangulo na ipinagmayabang ang kanyang 5,500 flood control projects. Tapos sunod-sunod na. Kaya, umaalma ang taong bayan. Grabe. May bilib ako, napapanood ko palagi sa Facebook reel. Yung Pinay Cup, si Grace, Mary, basta Bisaya na pulis na babae. Nagsasalita siya laban sa korupsyon sa ating bansa. Ang galing. Although American citizen na siya, kailangan Pilipino ba yan? Kaya sa mga topics niya is binabatikos niya itong garapalan na korupsyon sa ating bansa. May mga trolls, pinapatigil siya, hoy, tumigil ka, wala ka sa Pilipinas. Sabi, isagot niya, hoy, kami, mga OFW, mga workers, tagalabas, kami ang bumubuhay sa inyo sa Pilipinas. Ekonomiya na Pilipinas, galing sa OFW, kaya may karapatan kaming magsalita. Sabi niya, which is correct. So, kaya, Pangulo, tinalo ng daga. Ang tawag natin dito, kung si ICC pa ng Malacanang magsalita, the best president ko, no? Sige, best president, tatalunin ka ng daga. Kaya, salamat mga kaibigan sa inyong magsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Palambing ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na pera. Panoorin nyo ang video nito. Karon ako sa balay ni Rixan Dayag nga taga Barangay San Miguel, Sitio Mauswagon, Talakag, Bukidnon. So nagpatindog balay siya. So streamline. So mo ni ang nahatag sa iyaha nga yero nga digis. So unom ka buok. So ang hatag nga digis so 218 o ang diotson 96 o total tanan 314 tanan ang nahatag sa mga tao nga yero. So dako lang kay nga tabang sa mga tao nga nagkinahanglan. So dako kay ng pasalamat nga natagaan o nilabangan gud sila. Okay, so napoy lansa nga nahatag sa ilaha nga 9 kilos. So tindog balay man so 9 kilo. Salamat kay ilaha. O karon so humanagyod ang ipatindog balay nga streamline og humanagyod og atop. So nindot na kayo. O karon unsa imong masulti nga natagaan ka gyero nakatop na gid ka? Okay, pasalamat ko sa Ginoo ngin ana nga tindog kog balay tagaan ko. Oo, so nakatop ka. So unsa na lang gyud unta ang imong iatop ani kung wala ka natagaan og gyero? Trapal na lang gyud. O so trapal na lang gyud unta. Wala man ta. Kung wala ang tabang kan na gyud akong pasalamat kay dagana ang natagaan nga Masama nimo. sama Oo, sama nimo. So unsa imong panginabuhian? farmer So mag-uuma lang ka. So na kay anak. naa So pila ka buok imong anak? So isa. So dako na gyud imong pasalamat nga natagaan ka gyero. So nakabalay na gyud ka. So God bless kaayo.